Mga kapuso, alin nga ba ang mas epektibo? Ang traffic lights o enforcer? Ang pagtatalaga ng traffic enforcer sa ilang kalsada na may traffic lights sa Batangas City, ipinagtaka ng ilang residente. Ang paliwanag dyan ng TDRO, alamin sa live report ni Paul Hernandez. Paul? Ang paliwanag dyan ng TDRO, nagtatalaga raw sila ng enforcer para sitahin at hulihin yung mga traffic violators sa kalsada. Kung laman ka araw-araw ng kalsada sa Batangas City, malamang nakikita mo na ang mga ito. Pati na rin sila, ang mga nagmamando ng trapiko sa mga pangunahing lansangan para sa anila'y iwas aksidente at iwas buhol ng traffic. At sa mga motorista at mananawid sa kalsada, alin nga ba ang sa tingin nila'y epektibo sa dalawa? So for me po, mas effective po talaga pag ang nag-aano po ay yung traffic enforcer po rather than traffic lights kasi not all po is may knowledge about dun po sa mga traffic lights po. Traffic light, yun ang nasusunod dahil doon lang bigay yung ilaw, mga pula, green, dilaw, gano'n. Pares lang naman. Kasi katulad nga, sabi ko nga po kanina, may ibang sumusunod sa traffic enforcer. Kasi ang traffic enforcer, siya nagpapatupad din ng batas. Kagandahan din lang po sa traffic light, wala ngayon sumusuway sa batas. Ipinagtataka rin ng ilan, may traffic light na rin naman pero bakit kailangan pa ng enforcer? Lalong na traffic. May traffic light na, may traffic enforcer pa. Traffic light na lang. Para? Parehas. Kasi hindi masyadong nagta-traffic. For me, traffic light na lang. Kasi pag traffic enforcer, ang ayoko doon yung pag nagbubuhos. Yung buhos sila, yung matagal. Minsan hindi nila alam yung traffic enforcers. Hindi nila alam, mahaba-haba na pala ng pila. Giit ng City Transportation Development and Regulatory Office o TDRO, nagtatalaga sila ng traffic enforcer para sitahin at hulihin ng mga violator. May traffic light na po tayo pero kalimit na napapansin natin, lalo dito sa of course, sa area ng poblasyon, may mga traffic enforcers pa rin tayong nakabantay una para makita rin natin yung violations. Kasi minsan may mga nagbibiting the red light, running a red light, or kung ano-ano. Hindi na rin daw nakakaya ng sistema ng traffic signals ang buhos ng mga sasakyan sa lungsod, lalo na kapag rush hour. Sa huli nilang datos, halos doble na ng bilang na 20,000 ang sasakyan na pumapasok at lumalabas sa Batangas City. Yun yung normal na volume sa normal na oras. Kaso may mga pagkakataon po na yung volume ay hindi natin masabi na dadagdagan or dahil sa mga aksidente or activities na bigla tayo nagkakamera sa kalsada, hindi natin maiiwasan na biglang maiba yung volume. Kaya ang pagmamano-manong pagmamando, kailangan pa rin. Hindi naman din daw kasi kayang mag-adjust ng sistema ng traffic lights. Sa kasalukuyan, may 10 traffic lights ang naka-install sa iba't ibang intersection roads sa Kalakhang Siyudad. Tulong naman daw talaga para sa lahat ng traffic lights at enforcer. Pero mawawalang saysay lang daw ang pagtatalaga sa mga ito kung wala ring disiplina sa kalsada ang mga motorista. Ayon pa sa TDRO, nasa plano raw ng City LGU yung pagdaragdag pa ng traffic light sa lungsod. Maglalagay raw sa area ng Bulbok, gayon din malapit sa area naman ng Bypass Road. Maraming salamat, Paul Hernandez.